Dati, nung ako ay nag-OFW or ng ibang bansa, sinasabi ko sa sarili ko, bago ako umalis, ay maghanap ako ng isang investment na paglalagyan ng kalahati ng sahod ko. Para na sa ganon, pag uwi ko, ay meron akong makita sa pinaghirapan ko sa ibang bansa. Then, I choose real estate. Dati, nakuha ko siya ng 450,000 pesos, yung buong total price ng house. Ang monthly niya ay nasa mga 3,000 to 3,500 pesos per month. Then ngayon, alam niyo ba kung magkano yung value? That was 2012. Ngayon, 2026, ang value po niya ay umaabot na po siya ng 2 million pesos. At pinapaupahan ko nga po siya ng 6,500 pesos a month. So meron akong passive income. Ngayong bagong taon ay panibagong pag-asa naman ito sa ating mga future homeowners and investors na gustong magkaroon ng investment para sa family nila or di kaya naman para sa kanilang rental business para magkaroon sila ng passive income the moment na mag-retire sila. Kaya andito tayo ngayon sa isang napakagandang bahay at napakamura na malapit sa Metro Manila tulad ng North Caloocan, ng Fairview, Quezon City at Novaliches, Quezon City. At sa halagang 13,000 pesos per month lang na para ka lang ding nangupahan ay pupwede ka nang magkaroon ng bahay na tulad nito. Homeowners and investors, Raj Camacho here, isang licensed real estate broker at andito tayo ngayon sa Barangay San Roque, San Jose del Monte, Bulacan para i-feature sa inyo yung isang townhouse with provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath at meron tayong a space for parking lot and for as low as 2.10 million pesos if cash or 13,000 pesos per month through Pag-ibig Financing for installment ay meron ka ng bahay na tulad nito. And yung required income para maka-avail ka dito, 40,000 pesos pataas. Now, let's begin our house tour. Project na to, may mga amenities sila tulad ng basketball court, children's playground, meron silang clubhouse at isa pa sa pinakamaganda dito, 100% flood free, no fault line at sobrang lapad ng kanilang kalsada. Dito sa kanilang main road ay meron itong sukat, guys, na 14 meters wide at sa kanilang secondary road naman ay 8 meters wide. Hindi ito tulad ng ibang subdivision na 6.5 meters wide lang yung kalsada. Dito talagang maluwag po ang mga kalsada sa project na to. Future homeowners and investors, kung mahilig ka sa mga malls, walang problema dahil ang project na to ay 7 minutes away, andun ka na sa Star Mall San Jose. 15 minutes away ay andun ka naman sa Walter Mart San Jose del Monte, Bulacan o di kayo naman sa SM San Jose del Monte, Bulacan. At kung gusto mo ng mas malaking mall, no, 3 giant malls in Fairview, that's around 30 to 40 minutes away naman magmula dito sa project namin. At kung sa schools naman ang pag-uusapan, malapit ito, Colegio de San Agustin, malapit din ito sa St. Anthony dito naman sa Tungko, malapit ito sa Siena College of San Jose del Monte, Bulacan, malapit ito La Concepcion College, Bulacan State University and City State College of San Jose del Monte, Bulacan. Malapit ito sa Pure Gold, malapit din ito sa MRT 7 Station which is 10 minutes away lang magmula dito. At malapit din ito, Rockwell Land, which is 3 minutes away from here. Kaya alam nyo na, future homeowners and investors, mabilis tumaas ang value ng property dahil sa mga establishments na binabanggit ko sa inyo.
as long as na ang bahay o ang property o ang location ay hindi binabaha at walang fault line. At alam nyo naman, dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ay hindi po ito binabaha dahil bulubundukin po talaga ito. Papakita muna namin sa inyo yung ating actual turnover unit, kung paano namin i-turnover sa ating mga future homeowners and investors. So dito, sa front ay meron tayong 4 meters wide, no? 4 meters wide, tapos yung the rest, pahaba po kasi ito. So 1, 2, 3, 4. This is your parking space. Tapos ito yung pathwalk papunta dito sa bahay natin. Ngayon, pag once na ma-turn over itong property na to sa inyo, pwede kayong maglagay ng balcony hanggang dito kasi andito yung property line natin. Para nang sa ganon, magkaroon pa kayo ng additional space for your receiving area or di kaya naman para hindi mabasa o mainitan yung inyong mga sasakyan. Okay, so kung mapapansin din nyo dito sa bahay na to, no, yung iba kasi mababa lang yung ceiling ng mga townhouses. Dito, mataas po siya. Kaya expect nyo na hindi po mainit yung loob ng bahay. Tara, pasok! Okay, isa pa sa kagandahan dito sa project na to, may mga ibang townhouses na sobrang liit ng kanilang mga bintana. Okay? Yung maliit na yung bintana, tapos steel casement window pa. Dito, malapad yung ating bintana, isang di pa ko yan, at sliding window tayo. O, di ba? Yan. Hindi siya steel casement window. Yung may mga ibang property din na pinasukan natin na konti na lang, papatong ka ng bangkito, pwede mo nang palitan yung inyong ilaw. Dito, hindi. Mas mataas pa sa bangkito. Honestly, yes, mas mataas pa talaga sa bangkito. Kasi bangkito, alam mo, ganyan lang yun eh. Eto, upuan talaga para maabot mo yon, para palitan. Ibig sabihin yan, what I mean is, yung floor to ceiling po niya ay mataas din. At kung mapapansin nyo dito, may mga biga. Ayan siya. May biga tayo. Kasi ang bahay na to ay hindi precast. Yung bahay na to ay conventional na buhos. Hollow blocks, mayroong steel bars, may mga poste, binuhusan. Kaya po matibay yung unit na pinifeature natin ngayon. Okay, so sa turnover, painted tayo ng white. Ayan siya. Tapos, ito ay prime, naka-primer pa lang to. So, kayo pa din yung magpa-final paint neto the moment na makalipat kayo dito. Kumbaga, bibigyan namin kayo ng kalayaan para makapili ng gusto ninyong kulay the moment na makalipat kayo. At kung gusto niyo man ditong i-drop ceiling, yung inyong ceiling, flat ceiling lang din yan, magagawa nyo pa yan pag once na i-turn over namin yung unit sa inyo. Alright? So, ang mahalaga, mataas yung floor to ceiling height natin, no? Tapos, dito naman sa ating tiles, no? 40 by 40 na ceramic tiles, kulay white. Then, eto, meron tayo ditong maliit na bintana para naman ito sa ating kitchen area. Kung mapapansin nyo dito sa loob ng bahay, kaya siya mas maluwag kasi inilabas yung kanilang kitchen sink. Okay, nang sa ganon, unang-una, pag nagluto kayo sa bahay ay hindi maangamoy yung dining area ninyo, yung living area ninyo, at yung inyong kwarto. Hindi po siya maangamoy. Kaya po siya inilipat dito sa likuran. At pangalawa, ay nang sa ganon, mas maluwag yung inyong dining area at yung inyong living area. So, eto, pwede ka manlagay ito ng L-type na upuan. Dito mo ilagay yung TV mo sa ilalim or dito. Divisionan mo to dito. Dito mo ilagay yung entertainment area mo. Tapos sa ilalim ng hagdanan, pwede mong gawing pantry. Lagayan ng inyong mga pagkain. Then, eto naman yung ating turnover para sa ating toilet and bath. Yan siya. Mapapansin ninyo, half lang yung tiles natin. Okay? So, 30 by 30 na ceramic tiles, kulay gray. Then, eto, normal na mga turnover, no? Sink natin, lavatory. Tapos, ito naman yung ating water closet. Then, meron tayong shower area. Ang mahalaga na standard naman yung size ng ating CR. Tapos, meron tayo ditong isang bintana for ventilation. Okay.
So next is our space for our kitchen area. So ito yung kitchen area natin. Kulang na lang natin dito is kitchen sink. Tapos kayo na lang po yung bahala magbubong neto. Kung gusto niyo naman po, gawing parang nook ito. Tapos dito yung inyong kitchen area, yung inyong, ito, yung sink. Para mas lumaki pa yung inyong dining and living area. Okay? So, taas tayo. Nga pala, yung main door natin, solid wood. Ayun yung ating breaker. Tapos, dito sa hagdanan, ay wala pong inaanay. Kaya kung iiwan nyo po ito, nasa ibang bansa po kayo, no? Wala kang katakutan na may aanayin sa bahay mo, lalo na sa hagdanan, kasi ito ay buhos. Tapos, sa turnover naman, naka-vinyl tiles na rin yung ating tiles. Sa hagdanan, pati dito sa second floor. Dito sa second floor, as you can see guys, no? Open lang. So, nasa inyo kung ilang kwarto yung gusto nyong buuin dito. Otherwise, kung gusto nyo mang i-extend yung dito sa gilid, para magkaroon pa po kayo ng additional na, kumbaga, gusto ko mas malaking kwarto, no? Pwede naman yon. At least, wala kang sisirain dito ng mga ng mga partitions. Magagawa mo pa naman yon. Wala naman kasi restrictions dito, no? Basta mag-submit lang kayo ng plano, a-approve niya ng engineer dito. Pag once na okay sa kanila yung plano ninyo, then you can proceed your renovations. As well as dito, kung gusto niyo pong mag-extend ng inyong balcony, gusto niyo pong lakihan pa yung inyong floor area, magdagdag pa ng kwarto, nasa inyo na po yun, no? Pag once na nakalipat kayo. Sa ngayon, kung wala pa kayong budget, partition lang muna, make it 2 bedrooms, sobrang laki na ng inyong dalawang kwarto. So imagine that, partition nyo hanggang dito. Isang kwarto dito at isang kwarto din dito. So napaka-spacious po, no? Again, pag ginawa mo siyang 2 bedrooms, pwede mo siyang papahan ng 13,000 pesos per month up to 15,000 pesos per month kasi meron po kayong parking lot. Kasi malapit ka sa Star Mall San Jose. Kasi malapit ka sa malls like SM San Jose del Monte, Bulacan and Walter Mart. Pwede mo siyang paupahan ng 13,000 to 15,000 pesos per month kasi malapit ka sa ABS-CBN which is 5 minutes away from this project. Kasi malapit ka sa Rockwell, na development sa Rockwell, kasi malapit ka sa mga ospital tulad ng Qualimed, Grace General Hospital, and Skyline General Hospital. Maraming mga establishments na malapit dito kaya hindi kayo mawawalan na mag-rent sa property ninyo. At ang mahalaga ay meron kayong parking lot. After this, ay papakita ko naman sa inyo yung dress-up model unit. Nang sa ganun, ay makita ninyo or nang sa ganun ay magkaroon kayo ng idea kung paano pagandahin yung ating 49 square meter na townhouse dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So ngayon, ang papakita ko po sa inyo is yung kanilang dress-up model unit. Pag ito, ipinakita mo sa mag-rent or kung ito yung gawin niyo sa bahay tapos parentahan ninyo, hindi mo pang taasan yung rental fee ninyo pag once na ginawa mo to. So ito, dress-up model to ng developer. Ito, ideally daw, ito yung kanilang design for 49 square meter na floor area. First, mapapansin niyo dito sa ceiling nila, naglagay sila ito ng accent para pagpasok mo, maaagaw-agad yung attention mo dito sa ceiling. Pag once na flat yung ceiling, medyo wala masyadong kwento. Tapos pag months na may mga ganyan na, no, medyo maraming kwento yung bahay. So first, naglagay sila dito ng parang tubular, no? Tapos may pre-painted na tubular hanggang dito sa side na yan. So optional yan, no? Pre-painted na tubular or you can use fluted panel or drop ceiling. Tapos mga center light na mga ganda. Para nang sa ganun kahit malito yung bahay mo, talaga masabi, wow, di ba? So, yun yung mga ideal na pwede natin gawin dito sa ceiling natin. Dito naman sa kanilang living area, naglagay sila dito ng
4-seaters na sofa. In fact, pwede ka pa dito maglagay ng isa pang sofa. Kumbaga, L-type na sofa, L-type na sofa bed. Kasi meron pang space dito. Andito pa kasi yung ating 4-seaters sa dining table na hindi pa isinagad dito. Kumbaga, may space pa siya dito. So, kung isagad mo pa siya dito, pwede ka pang maglagay dito ng isa pang sofa na L-type. Kumbaga, L-type na sofa bed kasya dito, tapos dito yung entertainment area mo. So, yun, tamang-tama talaga ito sa mga newly couple, no? Na gustong mag-separate, no, ng bahay instead na mangupahan. Kasyang, baga, ideal to para sa inyo. Tapos dito, kung ngayon lang naman, for 3-seaters na sofa bed, eto, naglagay sila ng 4-seaters naman na dining table. And, actually, eto, parang magiging display kitchen mo na lang to eh. Kasi, ang pinaka-kitchen mo nga ay nasa likuran natin. Andito pa yung pinaka-kitchen natin. By the way, ganito po kalaki yung ating 49 square meter kung gusto niyo po maglagay ng kitchen dito sa loob. Sabi ng developer, ayan siya. Very spacious pa din. So, yun yung parang ang point ng developer kung bakit sila dito naglagay pa ng space for kitchen area. Tapos dito, meron din ditong space. Kung baga to, refrigerator mo na to. Tapos, eto siya. Ito yung sinasabi ko kanina na po pwede nyo gamiting storage room yung loob or pantry area yung ilalim ng hagdanan. Okay? Kumbaga, very functional yung ginawa nilang design na model unit sa 49 square meter na floor area. The next, yung likuran natin, ganun din, wala namang pinagbago, no? As is pa din naman yung likod. Ayan siya, single sink yung nilagay nila dito. Ayan, ayan lang. Tapos yung CR. Okay, so akyat tayo sa taas at i-check naman natin kung gaano kalaki yung kwarto nila pag once na ipapartition na natin into 2 bedrooms. So dito, meron tayong dingding. Ayan, tapos pagpasok natin dito, bedroom 1. Okay, sa bedroom 1, spacious pa din siya, guys. So, 1. Okay? Yan, dalawang dipa ko yan, yung kwarto. Dalawang dipa ko, ayan, isa. Dalawang dipa, ayan. Ganyan siya ka-spacious. So, dito, ito yung pinaka bed frame mo. Ito yung space mo for your cabinet. May space pa dito for cabinet. Tapos kung gusto mong maglagay ng balcony, pwede ka dito malagay ng pintuan. I-extend mo to, kumbaga, lagay ka ng balcony, tapos i-extend mo pa to hanggang doon. Mas lalaki pa to. Parang ito na magiging master bedroom mo instead of ito yung master bedroom mo. Kasi ito, sa ngayon, ito yung mas malaking kwarto. Okay? So, ito yung kama mo dito. Tapos dito naman yung inyong cabinet. Okay. Taas yung floor to ceiling nila kaya hindi masyadong mainit, no? Tapos, ganun din. Nasa mga malayo na yung 50,000 pesos mo dito para sa partition. Makakapag-partition ka na for 50,000 pesos kasama na yung paint niyan. Okay, so sa price naman tayo. Okay, future homeowners and investors, this is the price for our Hailey model unit with a minimum lot area of 52 square meter at ang kanyang floor area ay 49 square meter. So this house has provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath, and space for parking lot. So yung price natin dito ay 2,700,000 pesos. And the good news is, magbibigay po sila ng 100,000 pesos discount pag nag-avail ka this month. So yung magiging total price na lang natin ay 2,600,000 pesos na lang. Then yung kanyang down payment ay 413,000 pesos. But don't worry guys, no? Kasi itong 413,000 pesos ay hindi po siya one-time payment. Pwede po natin siyang i-staggered for 30 months nang walang interest. Una, bawasan muna natin ng reservation fee na worth of 10,000 pesos. Tapos yung remaining balance na 403,000 pesos is yun po yung ating i-divide for 30 months nang walang interest. Yun yung ating monthly down payment sa loob ng 30 months nang walang interest, 13,433 pesos per month. Then yung ating remaining balance
through Pag-ibig Financing for 30 years, yung ating monthly amortization, 13,465 pesos. Then for 25 years ay 14,426 pesos. Para maka-avail ka, ay dapat sumasahod ng 38,500 pesos per month. Pupwede kahit locally employed as long as na sumasahod kayo ng 38,000 pesos per month at member ng Pag-ibig, pupwede tayo. Pupwede din ito sa mga kababayan natin ng mga VA o virtual assistant as long as na makapag-provide tayo ng payslip or ng COE, Certificate of Employment, or ng pay stub, ay po pwede din kayo dito sa Pag-ibig Financing. Tawagan nyo lang po kami para mag-guide namin kayo on how to purchase a property through Pag-ibig Financing para naman sa ating mga virtual assistant na mga kababayan. At syempre, pupwede ito sa ating mga OFW, seafarer or seaman para sa ating mga Filipino immigrant na nasa ibang bansa as long as na meron po kayong Philippine passport na hindi expired sa ating mga Filipino immigrant na nasa ibang bansa, ay tutulungan din namin kayo maka-avail through Pag-ibig Financing dito kay Hailey Model Unit para mayroon kayong rental business or para naman meron kayong bahay dito sa Pilipinas. So for more details about this project, trippings and reservation, please dial this number shown on your screen. Rog Camacho here, isang licensed real estate broker. Maraming salamat and God bless.